So sa wakas, matapos ang napakahabang paghihintay, maglalaro na ulit si Kai Sotto para sa Gilas, Pilipinas. At kung totoo ngang makapaglalaro na siya ngayong final window, napakalaking boost niyan para sa ating national team. Lalo na crucial ang mga natitirang laro ng Gilas. Alam naman natin na hindi naging madali yung journey ng Gilas ngayong qualifiers. At ngayon, bawat panalo ay napakahalaga dahil kailangan nating makakuha ng magandang resulta para mapalaki yung chance na makapasok sa FIBA World Cup. At dito papasok ang malaking balita. Bumalik na si Kai Sotto sa Gilas at mismong si Coach Tim Cone ang nagkumpirma na present na si Kai Sotto sa first practice ng Gilas. Ayon mismo kay Coach Tim, magandang araw yung naging takbo ng kanilang unang practice at isa sa dahilan kung bakit mas naging exciting yung kanilang practice session ay dahil kasama na nila ulit ang kanilang main big man na si Kai Sotto. Imagine nyo mga chong, matagal nating hinantay na makita ulit si Kai suot ang Gilas jersey. At ngayon, sa isang napaka-importanting laro ngayong qualifiers, ay present na si Kai. At alam naman natin, malaking bagay yung presence ni Kai hindi lang dahil sa scoring, napakalaking tulong ng kanyang laki sa loob ng basketball court. Lalo na sa rebounding, rim protection at sa pagdepensa ng malalaking players. At higit sa lahat, mas nagkakaroon ng mas maraming option yung opensa ni Coach Tim sa Gilas. Kapag may Kai Sotto sa loob, hindi na puro perimeter game ang kailangan gawin. Pwedeng gamitin yung size ni Kai para magkaroon ng inside presence habang nagkakaroon naman ng mas maraming space yung mga gwardya at wingman at mas madali nga silang makakapag-operate lalo na yung kanilang outside shooting. Kaya naman naiintindihan ko kung bakit sobrang saya ni Coach Tim sa pagbabalik ni Kai. At sa sitwasyon ngayon ng Gilas, game changer talaga ang pagbabalik ng nasabing big man. Pero mga chong, may isang malaking tanong. Handa na ba talaga si Kai sa pressure ng final window? Dahil iba ang practice sa actual game. Mas mataas na yung intensity, mas mabigat ang pressure at bawat possession ay napaka-importante. Kaya ang kailangan natin kay Kai ay hindi naman kailangan siya na agad yung maging superstar every game. Ang pinakamahalaga ay magawa niya ang role niya para sa team, which is mag-rebound, dumepensa, protektahan ang painted area, samantalahin ang mismatches, at maging reliable sa loob ng painted area. At pag nagawa yon ni Kai, malaking tulong na yon para sa Gilas. Ang problema kasi nila nitong mga nakalipas na window, kaya sila sunod-sunod na natatalo, ay talagang butas yung kanilang frontcourt position. At alam naman natin sa international stage, napaka-importante ng height. At doon nga sila dinadali ng kanilang mga kalaban na kupunan, kaya sunod-sunod yung kanilang mga talo. Pero tandaan natin na hindi siguradong panalo para sa Gilas Pilipinas yung kanilang mga natitirang laro. Kailangan pa rin nilang maglaro as a team at hindi iasa ang lahat kay Kai Sotto. Pero kung may ipapakita ni Kai Sotto, yung kanyang napakagandang performance ay mas maganda, sabay-sabayan pa ng tulong ng iba pang mga Gilas players, ay mas mapapalaki yung chance ng Gilas na manalo. Samantala, meron namang hindi magandang balita para sa ating national team dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa raw nagpaparamdam si Justin Brownlee. Ayon nga sa article ng Spin.ph kung saan sinabi ni Coach Tim na wala pa si Justin Brownlee sa kanilang naging first team practice. Matatandaan na binanggit mismo ni Coach Tim na expected na pagbabalik ni Brownlee ay nitong nakalipas na linggo. Pero isang araw na ang nakalipas, walang Justin Brownlee na dumating. Pero hindi nga nagbabahala dyan si Coach Tim. May konting delay nga lang daw na nangyari dahil sa masamang panahon. At ine-expect nga daw nila na anytime soon ay makakabalik na si Brownlee ng Pinas. Para sa akin mga chong, isa sa dahilan kung bakit
na-delay yung pagdating ni Justin Brownlee ay dahil masama nga yung panahon dito sa Pinas. Tuloy-tuloy yung malakas na buhos ng ulan at isa yan sa possible na dahilan kung bakit wala pa si Brownlee sa Pinas at hindi pa ito nakadalo sa first practice ng ating national team. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na wala pa si Justin Brownlee ng Pinas para sumama sa practice ng Gilas? Ano rin yung masasabi nyo sa napakagandang balita na pagbabalik ni Kai Sotto? I-comment mo lang dyan sa ibaba.